Ang batang lalaki ay hindi kailanman nag-aral ngunit palaging nangunguna sa klase. Hindi naniwala ang bagong guro, pagkatapos ay tinanong siya tungkol sa Pythagorean theorem sa harap ng klase. Kung ikaw ay mahusay, mangyaring bigkasan ng Pythagorean theorem para sa guro. A squared plus B squared ay katumbas ng C squared. Bagamat tama ang binasa ng bata, hindi pa rin siya pinatawad ng guro. Nang matapos ang paaralan, binigyan siya ng guro ng isang papel na tanong. Ang Thursday Lab ay tumatagal lamang ng kalahating oras upang makumpleto. Ito ay wala pa rin. Ang mas ikinagulat ng guro ay tama ang lahat ng sagot. Isa rin itong pagsusulit para sa mahuhusay na mag-aaral sa matematika sa antas ng lungsod. Naging curious ang guro. Pagkatapos ay tinawag muli ng guro ang bata sa opisina. Sinabi ko sa mga guro kung bakit hindi ko ginawa ang aking takdang aralin noon. Hindi ako gumagawa ng takdang aralin dahil wala akong notebook. Anong masasabi mo? Pagkatapos magtanong, ang guro ay labis na nagulat at nakikiusyoso din. Pagkatapos ng lahat, sino ang nagpalaki ng gayong kababalaghan? Kaya kinabukasan ay pumunta ang guro sa bahay ni Thursday Lab. Ngunit pagpasok pa lang niya sa bahay ng guro ay nalaglag ang panga niya. Sa bahay ni Thursday Lab, si Thursday Lab ay nakikipagpunyagi sa isang lalaki. Tanong ng guro, anong ginagawa niyong dalawa? Nang tanungin, nalaman kong ito pala ang ama ni Thursday Lab. Naging awkward ang atmosphere. Sa kabutihang palad, ang lolo ni Thursday Lab ay bumalik sa oras na ito. Mas natural ang bagong atmosphere. Sa pamamagitan ng mga salita ng aking lolo, nalaman ng bagong guro ang tungkol sa malungkot na pagkabata ni Thursday Lab. Naaksidente pala ang ama ni Thursday Lab nung hindi pa ipinapanganak ang bata. Ang kanyang ina bilang pasasalamat ay nagpakasal sa isang lumpo sa nayon. Naisip niya na mas magiging maayos ang buhay, pero sobrang sanggit ng stepfather ko. Tuwing 3 araw ay isang banayad na karamdaman, 5 araw isang matinding karamdaman. Naging sanhi ito ng pagiging malupit ng personalidad ni Thursday Lab. Dahil mahirap ang kanyang pamilya, ang batang lalaki ay makakain lamang ng labanos na isinasawsaw sa asin araw-araw. Ngunit ang bata ay napakamasunurin at nag-aral ng mabuti. Pagkatapos ng paaralan, tinutulungan niya ang kanyang ina sa pagtatrabaho. Ngunit ang kanyang stepfather ay napakahigpit sa kanya. Madalas niyang pagalitan ang kanyang ina para lang sa bagong set ng damit. Ngunit napakabait ni Lolo kay Thursday Lab. Hindi lang niya ito tinitingnan bilang sarili niyang apo, ngunit madalas din niya itong sinasabihan na mag-aral ng mabuti. Isang araw nahanap ng guro si Thursday Lab na naguhukay ng lupa. Ibigay sa kanya ang math exam application form. Ngunit hindi ito tinanggap ni Thursday Lab. Naunawaan ng guro ang kanyang paghihirap, kaya't nagpadala siya ng ilang mga mag-aaral na madalas na lumalaktaw sa paaralan upang tumulong sa paghahardin sa Thursday Lab. Para makapag-aral ka ng mapayapa, ngunit ito ay gumagawa ng mga magulang na hindi nasisiyahan. Mula noon, ang Thursday Lab ay maaaring kumuha ng pagsusulit ng maayos. Binigyan siya ng guro ng karagdagang mga aralin pagkatapos ng klase, bagamat minsan ang Thursday Lab ay ginulo ng kulay na TV sa kapitbahayan. Pero nagpumilit pa rin ang guro sa pagtuturo sa kanya. Ang maliit na TV ay wala. Kung maganda, bumili ng malaking TV. Hindi nagtagal ay dumating na ang araw ng pagsusulit sa matematika. Dahil nakatira sila sa malayong lugar, malayo sa bayan. Kaya sumakay sila sa pumpkin car ng mga tao. Ngunit nang dumating si Thursday Lab sa paaralan ng pagsusulit, late ka pa ng 45 minutes. Pinatigil siya ng exam teacher. Sa kabundukan, uwi na tayo. Saan ka pupunta? Bumalik sa mga bundok. Hindi ko pa nagagawa ang takdang aralin ko. Ngunit alam ito ng punong guro ng paaralan ng pagsusulit. Para hindi mabaigo itong malayong bata, binigyan niya ito ng question paper at umupo para suriin ang kanyang pagsusulit. Laking gulat ng homeroom teacher dahil kailangan lang ng Thursday Lab ng 30 minuto para makumpleto. Nang matapos ang paligsahan, masayang ipinakita ni Thursday Lab ang kanyang gawa sa guro. Maingat na tiningnan ng guro ang kanyang takdang aralin at patuloy na pinuri si Thursday Lab para sa kanyang mabuting gawain. Pero kung iisipin, parang may mali. Bakit mo dinala ang iyong takdang aralin dito? Hindi ito tinatanggap ng mga tao. Labis na galit ang guro. Pagkatapos ay dinala niya si Thursday Lab sa silid ng edukasyon upang magpaliwanag. Ang kasamang ito, sino ang nagsabi na kailangan nating ilibing ang ating sarili sa mga bundok? Galing tayo sa bundok papunta dito. Alam mo ba kung gaano kabala ang mga kalsada? Gusto lang naming maging talented ang mga batang ito. Magambag sa lipunan sa hinaharap. Bakit hindi mo kami bigyan ng pagkakataon? Kahit na madalas magsalita ang guro, ngunit ang mga regulasyon ay mga regulasyon pa rin. Walang magawa ang guro. Maaari ko lamang hilingin sa kanila na bigyan ng marka ang mga papel ng Thursday Lab. Upang ang iyong mga pagsisikap ay hindi na walang kabuluhan. Nakakuha si Thursday Lab ng 100 puntos at labis na nagulat ang guro.
Naghahanda na iuwi ang Thursday lap. Sa sandaling ito tinawag sila pabalik ng homeroom teacher. Sinabi na ang Thursday lap ay napakahusay. Kahit na sa taong ito ay nalampasan ko ang deadline. Pero sana next year makalaban na siya sa Olympics. Nataranta rin ang guro dahil hindi ko alam kung ano ang Olympics. Pero nung narinig ko na baka may premyo, sobrang saya ko. Habang pauwi, masayang tinanong ng guro si Thursday lap, kung mananalo ka, ano ang gagawin mo? Sagot ng bata. Una, bumili ng mga punla para sa iyong lolo. Pagkatapos ay bumili ng isang malaking TV para sa iyong sarili. Nang marinig iyon sobrang natouch ang guro. Sa hindi inaasahang pagkakataon ang mga walang ginagawang salita ng guro ay naalala ni Thursday lap. Nakita ng guro ang pag-asa sa bata. Lihim na naisip ng guro na dapat niyang ilabas si Thursday lap sa mga bundok. Ito ngunit hindi inaasahan. Ayaw ng stepfather ni Thursday lap na kumuha siya ng entrance exam sa high school. Gusto kong mag-aaral siya sa vocational school para makatulong sa pamilya niya. Nang makitang determinado ang kanyang asawa, wala ring magawa ang kanyang ina. Makakabalik lang ako at makausap si Thursday lap. Nang marinig ng guro ang balita, siya ay labis na nagalit. Sinisi ng guro ang kanyang stepfather sa pagsira sa talento ng bansa. Pero nagsalita ulit ang stepfather ko. Family matter niya ito at walang kinalaman sa teacher. Hindi man ito pinayagan ng kanyang stepfather, palihim pa rin kinuha ng guro ang Thursday lap para kumuha ng pagsusulit. Para hindi mapagalitan ng bata, binili rin siya ng guro ng soybean para iuwi. Ang perang pambili ng soybeans ay galing sa bulsa ng guro. Hindi nagtagal ay lumabas na ang mga resulta ng paligsahan. Hindi binaygo ni Thursday lap ang guro. Naging valedictorian siya ng isang espesyal na paaralan sa lungsod. Ngunit ang mataas na matrikula ay nagpapalungkot sa buong pamilya. Nang malaman ito ng kanyang stepfather, nagalit siya. Sa kabutihang palad, ang kanyang lolo ay suportado ng Thursday lap na pumasok sa paaralan. Kinailangan niya ng kalahating buhay upang putulin ang lahat ng mga punong itinanim niya upang mabuhay. Tumakbo din si Thursday lap sa construction site para magtrabaho. Alam ito ng guro at agad na sinabihan siyang mag-concentrate sa pag-aaral. At ang guro mismo ang gumagawa ng gawain para sa iyo. Sa araw ng pagpasok kulang pa siya ng 3,000 yuan. Upang matulungan ang Thursday lap, nagpa siya ang guro na umuwi at humingi ng pera sa kanyang asawa ng 3,000 yuan. Ito ang unang pagkakataon na nang-ahas siyang magsalita ng malakas sa asawa ng ganoon. Pinilit siya ng asawa ng guro na magsulat ng isang tala sa utang. Ngunit nang matapos siyang magsulat, pinunit ito ng kanyang asawa. Labis na nataranta ang guro. Tapos sabi ng asawa ng teacher, naunawaan niya kung bakit ganoon ang suporta ng guro kay Thursday lap. Dahil ipinagkatiwala niya ang sarili niyang pangarap kay Thursday lap. Nang marinig iyon ng guro, biglang napagtanto ng guro na hindi pa rin niya ito lubos na naiintindihan. Kaya't nagkaroon ng pera ang Thursday lap para magbayad ng matrikula. Sa unang araw ng paaralan, ang guro ay hindi pumunta upang makita ang Thursday lap off. Nakatayo lang ang guro sa lugar na madalas puntahan ng guro at estudyante. Kumanta ng kanta para batiin ang Thursday lap. Sana ay maging matagumpay ka. Kakapasok lang sa school. Napagtanto ni Thursday lap na ang distansya sa pagitan niya at ng mga bata sa lungsod ay masyadong malayo. Ngunit hindi siya sumuko upang mapabuti ang Ingles. Madalas niyang hinihiram ang English tape recorder ng kanyang kaibigan kapag hindi niya ito ginagamit. Para matuto ng computer science, ginamit niya ang kanyang meal voucher kapalit ng oras ng computer. Kaya kapag kumakain siya, white rice lang ang pwede niyang kainin. Bakit hindi ka kumuha ng pagkain? Nagiinit ang pakiramdam ko kanina. Nang marinig yun ng dalaga ay agad niyang nalaman na nagsisinungaling ito. Pagkatapos ay binigyan niya si Thursday lap ng karne. Ang Thursday lap ay hindi pa nakakain ng karne dati. Hindi siya umimik bagkus ay nagpatuloy lang siya sa pagkain. Mula noon tinutulungan siya ni Kyuho araw-araw. Hindi lang pambili ng pagkain para sayo. Bumili pa ako ng computer card para sayo. Sa kabutihang palad mabilis na natuto si Thursday lap kaya hindi nagtagal ay nagamit niya ang computer. Alamin din kung paano mag-program ng mga simpleng website. Isang araw ang guro ay nagdala ng mga jujube upang bisitahin ang Thursday lap. Hindi ko akalain na bibilhin ako ng grupo ng mga estudyante. Pumayag lang ang walang magawang guro. Pero hindi kumuha ng pera ang teacher, food voucher lang ang kinuha niya. Pagkatapos ay ibinigay ang mga kupon ng bigas sa Thursday lap. Sinabihan siyang mag-aral ng mabuti at saka umalis. Mabilis siyang hinabol ni Thursday lap. Magsasalita pa sana siya nang makita niyang kumakain ng dumplings ang guro. Sa oras na iyon, hindi napigilan ni Thursday lap ang pagpatak ng mga luha. Simula noon, sinubukan ni Thursday lap na mag-aral, para masakop ang pera. Nagsinungaling siya at sinabing 20 years old na siya para lumipat ng bahay. Dahil sa kanyang kahinaan, lagi siyang nasusugatan. Ngunit hindi siya sumuko. Isang araw, aksidenteng nabasag ni Thursday lap ang tangke ng gold pies.
Kaya pala siya tinanggal. Kailangan mo pa ring magbayad ng 700 yuan bilang kabayaran. Sa kabutihang palad, ang mga mababait na tao ay nag-donate sa kanya. Ayaw ka nang abalahin ni Thursday Lap. Pinili niyang sumuko. Bumalik si Thursday Lap sa mga bundok. Nang makita siya ng kanyang pamilya na bumalik, wala silang sinabi. Alam ng lahat na si Thursday Lap ay naaawa sa kanyang sarili. Pero ayaw ng kanyang stepfather na sumuko siya. Dinala niya siya sa likod ng bundok. Sinabi na kapag huminto siya sa pag-aaral, gagamit siya ng bato para mabali ang kanyang natitirang paa. Sa pamimilit ng kanyang stepfather. Kinatawan niya ang China para lumahok sa International Math Olympiad. Nalathala sa pahayagan ng kwento tungkol sa kanya. Sa huli, napanalunan niya ang championship position na may 5 puntos na puwang. Hindi niya binaygo ang kanyang mga kamag-anak at guro. Ibalik ang marangal na karangalan sa mga bundok. Unang sinalubong siya ng kanyang stepfather na nakangiti. Nagsabit din ng mga parol at bulaklak ang buong kapitbahayan para batiin siya. Ngunit ang gurong tumulong sa kanya ng husto ay tahimik lang sa karamihan. Sana hindi ako nakalimutan ni Thursday Lap. Totoong maraming hiyas ang mundo. Mahirap makakita ng mahahalagang hiyas.